Hello everyone! Welcome back sa etc. That features places, events, people, and more. Nandito ngayon tayo ulit sa Dublin City Center para alamin natin kung ano ang iba't ibang rebulto at monument dito sa Dublin City dahil napakarami po. Too much to count. There's a lot of statues and monument at mga rebulto po na nakakalat dito around Dublin City. Alamin natin at tuklasin natin kung bakit nga ba at ano ang importansya at significant ng mga rebulto nito, mga rebulto at monument dito sa Dublin City. Samahan niyo ako, mag-ikot tayong muli at tignan natin at ibang rebulto at monument dito sa Dublin City. Ito ang iba't ibang rebulto, monumento, statue or monuments na matatagpuan around Dublin City Center. Unang-una narito si Malone na kilalang-kilala sa tawag na cockles and mussels or sinasabing Dublin's Fair City. Ang cockles and mussels ay isang sikat na kanta kay Malone. Si Malone ay isang tindera ng isda at siya ay isang working girl din na tagawalis sa Dublin City Center according sa mga istorya. At matatagpuan siya at the heart of the city at kilalang-kilala siya sa mga locals dito at mga turista. At ang may nickname sa kanya na Tart with a Cart. Ito naman si James Joyce. Si James Joyce ay isang pinakasikat na Irish novelist at isa siya sa mga most influential and important writers of the 20th century. Kilalang-kilala ang kanyang novel na Ulysses at mga short story like The Dubliners, A Portrait of the Artist as a Young Man, and Finnegan's Wake. Matatagpuan ang kanyang statue just in the middle of city center at makikitang-kita siya sa O'Connell Street na kilalang-kilala rin sa mga turista at sa mga tao dito sa Dublin City Center. Kilalang-kilala ang mga novels niya at isa siya sa mga pinakasikat na Irish novelist dito sa Ireland. At according sa history, isa siyang matalinong estudyante nung siya ay nag-aaral pa dito sa Dublin. Okay, ang susunod na statue ay ang tawag dito ay The Meeting Place statue na matatagpuan na malapit sa Halfpenny Bridge in the heart of the city. At ang dalawang babaeng ito na nag-uusap ay made of bronze at ito ay ginawa at sculpted by Jackie McKenna noong 1988. Nakaupo ang dalawang babae ito nag-uusap in the middle of a busy day shopping. At ito ay locally known na local nickname, the Hugs with the Bugs dito sa Dublin, Ireland. Itong statue naman ay statue na matatagpuan sa Grafton. Ang nakaupo ay si Oliver St. John GOGARTY at ang nakatayo naman ay ang batang si James Joyce na matatagpuan just sa labas ng Oliver St. John GOGARTY bar. Si GOGARTY ay nag-iwan ng space beside him sa bench para mag-invite ng anyone na naglalakad sa Grafton para pag-usapan ang literature na kasama si James Joyce. Si Oliver GOGARTY ay isling writer at sinasabi na naging kaklase niya si
James Joyce. Si GOGARTY ay naging Buck Mulligan character sa famous novel na sinulat ni James Joyce na Ulysses. Ito naman ang Thomas Davis Memorial Fountain on Dame Street in Dublin, Ireland. Ito ay ginawa at dinesign ni Edward Delaney at ang fountain na ito ay in memory of Thomas Davis na ang design ay trumpeting heralds of the four provinces na pinoproclaim one of Davis' best-known poems, yung poem niyang A Nation Again. At ang yung tablet stones na yan ay sinisignify ang kasaysayan nila noong Great Famine of the 1840s. Ngayon ay wala siyang tubig. Usually, fountain ito sa gitna ng angels na yan. May fountain dyan. Lumalabas yung tubig dyan. But for some reason, today o mga araw na hindi nilalagyan yung tubig o hindi nila inoon yung fountain. At ang four trumpeting heralds, nire-represent nito ang four provinces na Connaught, Leinster, Munster, and Ulster. Ito naman si Jim Larkin or Big Jim na matatagpuan sa kalagitnaan ng O'Connell Street. Isa siyang Irish Republican, socialist, siya ang founder ng Irish Labour Party at founder din siya ng Irish Citizen Army. Kilalang kilala siya sa pag-organize ng 1913 strike na nagdulot ng Dublin lockout ang ibig sabihin nito ay ang industrial dispute sa mga workers' pay at condition. Si Jim Larkin din ay na-involve sa Irish socialism at politics at may importanteng papel sa ganap ng Easter Rising. At siya ay naging member din ng Independent Labour Party. Ang estatyong ito ay ginawa ni Ocean Kelly at inunveiled siya in 1979. Ito naman ang statue ni Henry Grattan na matatagpuan sa College Green sa harapan lang ng Trinity College. Siya ay Irish politician and lawyer na nagkampanya sa legislative freedom for the Irish Parliament noong 18th century from Britain. At he was described as a superb orator and a romantic. At dahil sa generous enthusiasm niya, he demanded na ang Ireland ay dapat maging rightful status at maging independent nation. Siya ay naging distinguished student sa Trinity College. Ito naman ay statue ni Thomas More sa College Street, Dublin, just beside the Trinity College. Isa siyang Irish poet, singer, and songwriter noong 1779-1852 at isa siyang prominent figure noong 19th century Gaelic revival. At ang statue ito ay erected after his death at kinas ni Christopher Moore at binilt yung pedestal niya ni Ellington. His best-known songs and poems are perhaps The Meeting of the Waters, The Minstrel Boy, The Last Rose of Summer, and Believe Me. And all those endearing young charms. At siya ay well-received in high society sa London at well-patronized.
At ang huling statue sa gitna ng O'Connell Street na makikita mo talaga sa pinakang gitna ay ang tawag dito ay Daniel O'Connell o ang tinatawag nilang one of four angels on the O'Connell Monument in Dublin. Ito ay built to commemorate na isang liberator na si Daniel O'Connell. At makikita natin dito yung four figure na merong wings o pakpak at yan ay representing patriotism, number one. Second is fidelity. Third is courage. At ang pinakahuli is eloquence. At yung drum representing O'Connell's labors and triumph. Ito ang iba't ibang rebulto, monumento, statue or monuments na matatagpuan around Dublin City Center. Unang-una narito si Molly Malone na kilalang kilala sa tawag na cockles and mussels or sinasabing Dublin's Fair City. Ang Cockles and Mussels ay isang sikat na kanta kay Molly Malone. Si Molly Malone ay isang tindera ng isda at siya ay isang working girl din na tagawalis sa Dublin City Center according sa mga istorya. At matatagpuan siya at the heart of the city at kilalang kilala siya sa mga locals dito at mga turista. At ang may nickname sa kanya na Tart with a Cart. Ito naman si James Joyce. Si James Joyce ay isang pinakasikat na Irish novelist at isa siya sa mga most influential and important writers of the 20th century. Kilalang kilala ang kanyang novel na Ulysses at mga short story like The Dubliners, A Portrait of the Artist as a Young Man, and Finnegan's Wake. Matatagpuan ang kanyang statue just in the middle of city center. At makikitang-kita siya sa O'Connell Street na kilalang kilala rin sa mga turista at sa mga tao dito sa Dublin City Center. Kilalang kilala ang mga novels niya at isa siya sa mga pinakasikat na Irish novelist dito sa Ireland. At according sa history, isa siyang matalinong estudyante nung siya ay nag-aaral pa dito sa Dublin. Okay, ang susunod na statue ay ang tawag dito ay the Meeting Place statue na matatagpuan na malapit sa Halfpenny Bridge in the heart of the city. At ang dalawang babaeng ito na nag-uusap ay made of bronze at ito ay ginawa at sculpted by Jackie McKenna noong 1988. Nakaupo ang dalawang babae ito nag-uusap in the middle of a busy day shopping. At ito ay locally known na local nickname, the Hugs with the Bugs dito sa Dublin, Ireland. Itong statue naman ay statue na matatagpuan sa Grafton. Ang nakaupo ay si Oliver St. John GOGARTY at ang nakatayo naman ay ang batang si James Joyce na matatagpuan just sa labas ng Oliver St. John GOGARTY bar. Si GOGARTY ay nag-iwan ng space beside him sa bench para mag-invite ng anyone na naglalakad sa Grafton para pag-usapan ang literature na kasama si James Joyce.
Si Oliver Gogarty ay isling writer at sinasabi na naging kaklase niya si James Joyce. Si Gogarty ay naging Buck Mulligan character sa famous novel na sinulat ni James Joyce na Ulysses. Ito naman ang Thomas Davis Memorial Fountain on Dame Street in Dublin, Ireland. Ito ay ginawa at dinesign ni Edward Delaney at ang fountain na ito ay in memory of Thomas Davis na ang design ay trumpeting heralds of the four provinces na pinoproclaim one of Davis' best-known poems, yung poem niyang A Nation Again. At ang yung tablet stones na yan ay sinisignify ang kasaysayan nila noong Great Famine of the 1840s. Ngayon ay wala siyang tubig. Usually, fountain ito. Sa gitna ng angels na yan, may fountain dyan. Lumalabas yung tubig dyan. But for some reason, today, o mga araw na hindi nilalagyan yung tubig o hindi nila inoon yung fountain. At ang four trumpeting heralds, nire-represent nito ang four provinces na Connaught, Leinster, Munster, and Ulster. Ito naman si Jim Larkin or Big Jim na matatagpuan sa kalagitnaan ng O'Connell Street. Isa siyang Irish Republican, socialist, siya ang founder ng Irish Labour Party at founder din siya ng Irish Citizen Army. Kilalang-kilala siya sa pag-organize ng 1913 strike na nagdulot ng Dublin lockout ang ibig sabihin nito ay ang industrial dispute sa mga workers' pay at condition. Si Jim Larkin din ay na-involve sa Irish socialism at politics at may importanteng papel sa ganap ng Easter Rising. At siya ay naging member din ng Independent Labour Party. Ang estatyong ito ay ginawa ni Ocean Kelly at inunveiled siya in 1979. Ito naman ang statue ni Henry Grattan na matatagpuan sa College Green sa harapan lang ng Trinity College. Siya ay Irish politician and lawyer na nagkampanya sa legislative freedom for the Irish Parliament noong 18th century from Britain. At he was described as a superb orator and a romantic. At dahil sa generous enthusiasm niya, he demanded na ang Ireland ay dapat maging rightful status at maging independent nation. Siya ay naging distinguished student sa Trinity College. Ito naman ay statue ni Thomas More sa College Street, Dublin, just beside the Trinity College. Isa siyang Irish poet, singer, and songwriter noong 1779-1852 at isa siyang prominent figure noong 19th century Gaelic revival. At ang statue ito ay erected after his death at kinas ni Christopher Moore at binilt yung pedestal niya ni Ellington. His best-known songs and poems are perhaps The Meeting of the Waters, The Minstrel Boy, The Last Rose of Summer, and Believe Me. And all those endearing young charms.
At siya ay well-received in high society sa London at well-patronized. At ang huling statue sa gitna ng O'Connell Street na makikita mo talaga sa pinakang gitna ay ang tawag dito ay Daniel O'Connell o ang tinatawag nilang one of four angels on the O'Connell Monument in Dublin. Ito ay built to commemorate na isang liberator na si Daniel O'Connell. At makikita natin dito yung four figure na merong wings o pakpak. At yan ay representing patriotism, number one. Second is fidelity. Third is courage. At ang pinakahuli is eloquence. At yung drum representing O'Connell's labors and triumph.